Okay, mga nakikinig, Magandang hapon, September 30, Monday, Magandang hapon sa buong Pilipinas, Mga nakikinig at nanonood, andito na naman ang tambalang Juan Magdalena at Nichiu sa Lakbay Pagbabago at Healthy Living. Oras po ay alas 4:05, Palagyan po makinig sa rektampo na online news live on YouTube at Facebook. Siyempre, sa pamumuno ni Roger Braun. Paki-like lang po and paki-subscribe din po dito sa programa namin. Ang Lakbay sa Pagbabago ay isang kakaibang programa na tumatalakay. Kakaibang programa po ito, tumatalakay sa buhay ng tao. Patungo sa dalisay na pamumuhay. Siyempre, kasama natin ang ating partner na si Ma'am Lichiu, isang naturopathy practitioner at isang certified acupuncturist. At ang inyong lingkod, Juan Magdalena. Okay, thank you, partner. Good afternoon, everyone. Ito na naman tayo, alas 4 na naman. Pakinggan ang aming konting talakayan. Ngayong araw na to, binabati ko ang aking mga kasamahan na mga acupuncturist. Hello, Ma'am Letty sa Philippine Academy of Acupuncture. Doc Webb, Sterling, PAI President, Doc Hector, Board of Directors, Doc Romy. Invite namin kayo po pala sa upcoming event ng PAI sa October 26, Saturday sa Aberdeen Court. Pwede nyo pong tawagan si Ma'am Letty, 0927-267-6227. Okay, mga colleagues ko dyan, mga kasama namin. At saka isa pa nga po pala, in-invite ko kayo sa Buyong, Santa Maria, Bulacan. Every Tuesday. Oo, meron kaming free clinic dyan. Kay Doc Cecil Chu, CET Wellness and Acupuncture Training Center. Okay po. Okay, Okay, thank you, So, sa mga nakikinig, ang pag-uusapan po natin ngayon ay 5 dahilan bakit tayo ay takot o 5 types of fear. So, ikaw ba, Mamis, takot ka ba? Natakot ka rin ba? Oo, siyempre naman, hindi naman tayo abnormal, hindi matatakot. Okay, so takot na iwanan ng ating Siyempre, takot kang iwanan ng iyong mahal na buhay, mahal sa buhay, ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong syota, Syota, wala. Wala ako syota. Asawa, Ex lang, ex-boyfriend. Okay, takot kang malugi sa negosyo, yan. Siyempre, ito, mayroon na malapit ang halalan, Takot kang matalo sa halalan, takot din malaman ang sekreto natin. Bakit nga ba, partner? May idea ka ba dito, Sekreto? Oo. Ayon nga dito kay Chris Butler, world-renowned teacher. Lahat ng tao gustong sumaya o masatisfy. Yes. Kaya ayun nga, nai-illusion tayo, partner, kasi malabo nga mangyari yan, kung talagang gusto mo yung sumaya ka na forever, Kung meron man saya, napakaliit lang, saglit lang talaga, saglit lamang ang kasiyahan. Ano ba yung bagay na pinagkukuhanan natin ng saya? Siyempre, unang-una, yung pag kumakain tayo, yung tongue, di ba? Marami yan, partner, yung senses natin, di ba? Ano ba yung mga senses natin? Sense of, tongue. Yes. Yung pagkain, masasarap, yes. di ba? Nose, ano yung sa nose? May inaamoy kang mabango, di ba? Mabango, oo. Yes. Ano pa?
Siyempre tenga, pag nakikinig ka ng mga sound, Oo. heavy metal, punk, mellow, classical, Yung mga o gusto mo. jazz, o siyempre meron din dyan tinatawag natin yung sinasabi natin. Ano pa yung isang pinaka talagang Teka, meron ka pang yung pandama. Yung senses. Oo, yung fine, smooth, or rough, Yes. yan. Diba? Gusto natin masarap damahin. Yes. Okay. At yung isa pa, sa Yun yung- genitals. yes. Okay, ano Sex life, ika enjoyment nga, natin di ba? dyan. Oo. Yung gustong-gustong may, yun talaga yung top mo. Ika nga, sabi nga, no? Tapos enjoyment sa material world, diba? Yes. Andyan naman sa material, kasama na dyan yung inuman, di ba? Oo. Party, concert, kasama na rin dyan, pamasyal, Mm-mm. travel around the world. So, pero ang point yan, parang hindi ka pa rin masaya. No? Parang- Empty inside ka pa rin at empty outside. Kulang, no? Kasi nga may 5 rason bakit di tayo masaya. Oo. Bakit tayo ito nga yung sinasabi natin na takot. Kasama na dito sa takot ay yung anxiety. Mm-mm. Yung dalawang yan, anxiety at saka fear. Fear. So, isa-isahin natin, Ma'am Liz, ano ba yung Sige. isa dyan? Una, bakit ba tayo takot? Ano? So, Takot ka. takot Sa ka, dilim. takot ka na hindi mo makuha ang kagustuhan mo. Ano? Oo. Di ba? Tandaan mo yan, no? Takot ka na, wow, Ano ba yung mga gusto mo na ayaw mong na ini-expect mo na darating pero hindi naman dumating. Di ba? Oo. Stress ka nun kasi may ini-expect ka di ba? Oo. Takot ka na hindi dumating yon yung ini-expect mo na yon. Yes. Kasi, ginagawa din tayo, kasi tayo makontento, no? Di sapat. May kulang kahit sundin mo na yung senses mo, yung tongue, yung eye, yung ear, yung nose, yung genital. Slave ka nga ng mga senses nito. Di ka pa rin sumasaya, no? Yung craving mo to get this enjoyment na, no? Grabe, ano? To the fullest talaga na, to the max, kaya full of anxiety ka na. Yun yung sinasabi natin, number 1, ano? Na gusto mong, yung takot mo na hindi mo ma-achieve yung hindi matupad enjoyment na ang gusto tawag. mo. Siguro dapat hindi ka na lang nag-expect. Kaya nga, ito, sa pangalawa namang, ito, pangalawang takot o anxiety, araw-araw frustrated ka. Regularly, bad trip ka, very stressed ka, kasi hindi mo makontrol yung nangyayari, ano? Kasi kahit yung feeling mo kasi, powerful ka, in control ka, or malaki kang tao, mayaman ka. So, feeling mo nga, may iba pa nga dyan, nagpipiling Diyos, di ba? O, feeling sikat. Kaya tapos, alam mo, kinikilala ka. Tapos, hindi mo makuha yung kagustuhan na yon. So, andyan pa rin yung takot, andyan yung stress, andyan yung anxiety mo dyan. Bakit hindi ko makuha to? Powerful ako, makapangyarihan ako, kilala akong politiko, di ba? Isang salita ko, bakit hindi ko makuha yung kagustuhan ko, no? So, yun yung pangalawang dahilan, araw-araw meron kang takot, meron nababagabag ang iyong damdamin. Limitado nga kasi yung senses natin. So, limitado lang yung galaw natin. Tandaan natin yan, no? So, tandaan mo yan, no? Yung takot, yung anxiety, failure ka dyan. So, okay? So, number 3, ayan, no? Number 3, takot ka na mawala yung nasa sayo. Oo. Yan ang masakit pag Oo. nawala. Kasi, Meron ka ng tapos nawala pa. Meron ka na na-achieve o meron Yes. ka ng nanalo ka na. nagkaroon ka na ng kotse, nagkaroon ka na ng bahay, tapos nawala. Nanalo ka na sa posisyon, namuhunan ka na, Oo. di ba? Nangampanya ka, tapos, yung nga, biglang kasama na rin yung negosyo, lumago yung negosyo mo, nakilala kang mahusay na singer, writer, rider, andun pa rin yung anxiety mo, takot na, baka mawala to, balang araw, kung andun yung fear mo, andun yung anxiety mo, no? Kaya nga yung mayayaman, mayayaman, pinapataas sila yung bakura nila, no? Lalagyan ng maraming barbed wire, CCTV at gwardiya. Ususuhulan niyo yung mga tao, yung mga katabi niya dyan, kapulisan, whatever, para maprotektahan siya, no? Ganyan katakot yung taong mga mayayaman, ano? Yung taong talagang powerful, ano? O yung taong mayroong ginagawang illegal na gawain, ano? Hindi sila matahimik, ano? So, isa pang worry nila dyan, yung mga taong yan, takot talaga mamatay yan, ano? Lahat naman tayo, aware tayo na we are gonna die sooner or later, no? Hindi mo na kailangan pang pagtalunan yan, no? Minsan pa nga, na-illusion tayo na oy, si Mare, no?
ano na, umalis na, matay na, no, isang araw, no? Kahit kausap na natin kanina yan, no? Mm-mm. Pero hindi mo alam, ikaw din naman, pwede mangyari sa yan. Ay, lahat naman tayo, pupunta roon, Oo. partner. Kaya lang, isa-isa lang, at Oo. saka una-una. Oo. Hindi pwede sabay-sabay. Kaya nga, meron yun na illusion ngayon tao na Oo. sinasabi na everybody will die sooner or later. Pero ikaw, hindi mo naisip na mamamatay ka rin. Oo. Yun ang ilusyon ng isang tao. Na kaya parang pili niya, kaya nag-aano pa rin siya, enjoy to the fullest, kaya sunggaban ko na to, baka ano, ganito, grab ko na to, even though iniisip niya maiksi na yung buhay niya, nagpapakasaya pa rin siya. Di ba? Pero hindi naman masama yun. No? Ang point lang na sinasabi lang dito na, sooner or later, dapat aware ka na you will leave this body. Ano? Kaya nga yung mga tao masyadong healthy, kumakain ng tama, nag-exercise, daily exercise, kaya. Pero no one can escape death. Correct. Feeling natin, hindi tayo susunod dyan, sabay. Di ba? Feeling mo lang yun. Pero darating at darating yan. Okay? So, ito. Huwag mong madaliin, partner. Oo nga, no? So, relax lang dapat. Yun yung isa sa mga stress na, no? Yung pangatlo na yan, no? Na mawawala sa yung nakamit mo na. Mm-mm. So, itong apat naman, pang-apat, kahit na nakamit na natin itong success of life, o nanalo ka sa eleksyon, o sensado ka na, physically and materially, ramdam mo pa rin yung kalungkutan, ano? Ramdam mo pa rin ang stress, ramdam mo pa rin yung anxiety, andyan pa rin yung takot, lalo na tag-iisa ka, no? O aborito ka, no? So, ganun yung pag-iisip mo, ganun yung mentalidad mo, ganun yung feeling mo, lagi kang binabagabag ng mga ganyang kaisipan, hindi ka masatisfied. Wala. Kasi kapag disturb ka, pag stressful ka, hindi mo talaga ma-enjoy yung buhay, ano? Ito the fullest, ano? Kahit nasa sayo ng lahat. Yun ang hindi napapansin din pa yung mga taong mayayaman, nasa kinikilala, na kahit ando na yung success na sinasabing katanyagan na, hindi pa rin mawala yung worry nila na yun, ano? Binabagabag pa rin sila ng kanyang kaisipan. Di ba? So, ano ba yung number 5? Meron pa ito, no? Kala nyo. Tapos, ito yung pang-5, pang-uli. Ito yung nanalo sa eleksyon. Hindi, ito yung pinaka-worst na nangyari na sa bagay na di sukat mo akalain. Ano yun? Nanalo ka sa eleksyon, biglang inalis sa iyo yung posisyon na yan. Dahil may kaso ka, may atraso alam ka. mo kung ganyan, partner. Oo, dapat may kalaban o politika o bumagsak sa negosyo mo. Dahil walang investor, ano? O dahil may gera, may pumasok na gera. For example, maraming yung bumagsak na negosyo o maraming nangyaring gera ngayon sa Ukraine, sa Israel. Mahina talaga yung negosyo, mahina ang mga buyer. Yung nanalo ka sa sport, tapos napalitaan mo na yung sport na, halimbawa ikaw, na isa kang magaling na sport. Yung pala, yung kaibigan mo magaling na sport, nanalo sa Olympic, pala. Na inalisan din ng ng award dahil nagtitake pala ng drugs, ano? Binawi sa iyo yung titulo na yan. Kaya yan ang napakalungkot. Minsan may mga nanalo pa nga sa loto, tapos na-hold up, namasakyan yung pamilya na. So, dahil hindi nga siya nag-iingat. Yung mga rason, at yung mga anxiety sa buhay na di mo matatakasan. Nasa iyo na, biglang nawala. Pera na, naging bato Oo, natas ka dyan sa kayamanan mo na yan, sa posisyon mo na powerful ka, atas ka na, biglang aalisin sa'yo. Sino bang hindi matataranta niyan? Di ba? Sino bang di ba maglulungkot niyan, ano? Oo naman. Oo. Okay, ano? So, tandaan po natin, ang kamatayan ay realidad sa buhay. Matindi at malalim ang anxiety yan. That death is coming sooner or later. Minsan, pag pinag-uusapan natin yung death and dying, ay talaga namang walang interesado. No? But this is the reality. Hindi namin kayo parang ina-advise lang kayo na yung mga ganyang bagay, reality dyan, na dapat i-balance natin o kaya karoon tayo ng wisdom kung paano natin itawag ito, balansin o kaya mabigyan natin ng wisdom. Transcend. Yes. Tawag yan, transcending. Yes, transcending, di ba? Transcending time, transcending feeling of guilt, o transcending death, di ba?
So, bati muna tayo, no, for, ano, 4:10, 20. hindi ako, 4:20. no? Salamat kay Iris, ha, siya nanonood ngayon. Hello, So, Iris. yan po, patutuloy tayo ng natin, sign natin, ano, habang nag-aantay tayo ng ibang mga nakikinig. Pakishare lang po ang aming programa, Lakbay sa Pagbabago, no? Subscribe, Oo. share. So, ito Ma'am Liz, ano, dahil sa, ito na itong, Hinuli mo pa. oo nga, no, dahil ito nga, ngayon, ano bang mga healthy tips mo rito, Ma'am Liz, dito sa mga 5 types of fear and anxiety? Kasi, Ano ba ang maya, i-recommend mo dyan dahil pinag-uusapan nga natin to, may healthy living tips dyan, ano? Oo, syempre O, naman. healthy reading tips o wisdom tips, ano? Okay, Kasi pakipaliwanag yung mo mga, nga yan. yung fear mo na yan, yung anxiety mo na yan, emotions yan. So, ay Okay. nakaka-apekto sa katawan natin, okay? Katulad ng pagkagalit, yung anger. Ano nangyayari? Yung chi, ano ba yung chi? Yung living force, Oo. yung force na nandiyan sa katawan mo, Yes. ay umaakyat. Okay? And then, yung joy naman, pinahaba-bagal yung pagtakbo ng chi. Okay, alam mo na kung anong chi, di ba? Joy, yung saya, no? Yung Saya. oo, okay. Yan yung mga emotions. Anger, sorrow, fear, yan, shocks, yan, Yeah. yan. Okay? So, yung sorrow, Yung subside sorrow, yun yung sadness, malungkot. Yun. Yan ang malungkot. So, ang ginagawa ng lungkot, nawawala, itinatago niya yung chi. Diba? Itinatago, okay? Yung fear naman, brings down the chi downward. Binababa. Naman, okay? And then yung shock, chi downward din. Pareho sila. So, ibig sabihin, pag emotionally naapektuhan ka nitong mga fear na ito, yung anxiety nito, yung mga tawag dito, itong mga organ natin, bumabagsak talaga. Naaapektuhan. Kasi gawa nga ng chi. Kasi ang katawan natin ay yin and yang. Ngayon yung yin and yang na yan, dapat balanse. I-balance natin. Balanse dapat yan para ikaw ay, ibig sabihin pag balanse yan, wala ka nararamdaman sa katawan mo, masaya ka, masigla. Oo. Pero kapag mayroon dyan mga imbalance or mayroong stagnation, gawa nga ng mga emotions, hindi mo masasabi, mga toxic, nagkakaroon ng mga, bara. Or yung sobrang init, mababagalan, gano'n. Nagkakaroon ng bara. Kaya pala, ma'am, Nagkakaroon ng blockage ah, doon sa chi. Okay? tama ka. At yung pag-flow ng meridians sa flow ng chi sa blood ay nagkakaroon ng imbalance din, bumabagal o bumibilis. Okay? So, ibig sabihin, Ma'am Liz, pag ang liver mo pala ay apektado, anong mga nararamdaman mo? Pag liver is yung galit, alam ko, di ba? Oo. Yung galit, emotion yan ay oo. galit, ano? Kasi kapag Humihina pa lang liver mo niyan. kapag tayo galit, ang una-una talagang nagkakaroon ng epekto ay ang ating liver. Kasi nagkakaroon ka ng liver chi stagnation. At yung liver pagka nagkaroon ka na ng stagnation sa iyong liver, nagkakaroon ka na ngayon ng problema sa spleen. At pagka nagkaroon ka na ng problema sa spleen, susunod na yung tiyan. Yung stomach. Oo, kasi nagkakaroon ng disharmony. So, ibig sabihin, nawawalan ka na ng ganang kumain. Ano? Oo, kasi siyempre hindi ka na makakain. Diba? Iba naman kain ng kain. Mga ganun. So, ibig sabihin, pati yung kidney mo dyan, apektado na. Oo, kasi medyo pagka nabibing ka na, no? pagka nagkaroon ka ng problema sa stomach, mawawala na yung harmony, hindi na siya pantay, Discomfort hindi na. na siya, kumbaga sa ilog, diretso, di ba? Oo. Ngayon may mga harang. So, Ah, kailangan diretso lang yung may flow. mga So, basura. kapag nagkaroon ng problema sa stomach, nawawala ng harmony, nagkakaroon ng emotional restlessness, parang wala kang kagana-gana. Yun. Nagkakaroon ka ng masakit, bigat na dibdib, nagkakaroon ka ng stomach Deficiency. discomfort, Oh. nagkakaroon ka ng chi stagnation, and then yung chi stagnation leads to fire. Yung fire, yung sobrang parang mainit, kahit na Oo. malamig, init na init ka, ganun yun. Oo. Basta, Ito, ako, di ba? ang fire disturbs the mind. Ah. Okay, maraming iniisip, di ba? So, yung mga psychological at saka pathological symptoms ay nakakaapekto sa katawan natin. So, nagkakaroon ka ng restless mind at pagka nagkaroon ka nito ng mahabang panahon, hindi mo iniintindi kasi akala mo okay lang eh. Na-exhaust o na-aapektuhan yung yin and yang. Okay? So, So, yung- yan pala yun, no? Oo.
Medyo malalim yan, ma'am. Yes, ano? yung Traditional yin, yan, no? yung yin minsan nagiging deficient, minsan naman sobra. And then kapag nagkaroon ng deficiency sa yin, yung organ siya sa loob ng organismo, nagkakaroon ng apekto sa kidney. So, ibig sabihin talaga, yan ang epekto ng mga taong sobrang takot, Mag-isip, sobrang mag-isip, sobrang anxiety, ano? Talagang maapekto ng katawan natin. Maapekto ng kidney, emotions. ang yung liver na sobrang galit ka, maapektuhan, mag-react, tapos siyempre mawawalan ka ng ganang kumain, hihina ang baga mo niyan kasi wala kang masustansyang nakakain, tapos yung stomach mo, so yan ang epekto, no? Kaya mga nakikinig, ano, aware, dapat ingat kayo, huwag kayo masyadong apektado ng stress, ng galit, at saka ng takot, ano? So tatanong kita, partner, ano ba yung 5 emotions? 7 dapat yun actually. 5, yung Emotions. anger. Oo, anger, fear. Fear. Oo, yan yung topic mo ngayon, Oo, yung yung fear. 5 klaseng fear. Oo. Ano pa? Joy. Oo. Tapos, Sadness. Oo. Tapos yung, ano ba Worry. Worry. Naku. So, Shocks. yung 5 yan, ano? Oo. So, ulitin natin. Worry, sadness, anger, joy, fear. Yun. Okay. Fear. So, bati tayo. Andiyan man pala si Ma'am Ligaya, no? Si Ma'am, Ate Guy. Hello, Punta ako sa inyo. At ang kaibigan mo, kasama natin sa therapy, si Elena. Oo, Ma'am Elena. At ang kasama natin sa rektampo na, Joseph Lumbabayme. Joseph, hindi na aprobahan ng ano mo. Kulang ka pa sa pirma. Okay, kulang sa pirma. Pero pumirma ka na. Okay? So, yan po, ano? So, partner, kailangang ibalik natin itong 5 dahilan ng takot at anxiety, ano? Una, takot ka o aligaga ka sa hindi mo makuha yung kagustuhan mo. Okay? Kaya ito yung pinag-usapan natin kanina pa, ano? Yung 5 klase ng takot, ano? Mga nakikinig, ano? Una nga, takot ka o aligaga ka na di makuha yung iyong kagustuhan. Pangalawa, malungkot ka kasi may nagko-control sa buhay mo. Pangatlo, yung nawala na yung mga pangarap mo sa buhay, yaman, na natalo ka sa eleksyon, yan, malungkot na naman yan. Takot ka na naman yan. Anxiety ka naman. Pang-apat, di ka saya dyan sa nakamit mo na tagumpay. At ang pang-5, totally na overcome ka na ng lungkot at frustration dahil nawala na nga lahat. Okay. Naku po. End na yun. End of story, di ba? So, yun ang nakakatakot dyan na hindi natin na-overcome yung frustration, yung anxiety, yung takot, na wala na nga lahat. Nakakatakot dito ay end up ng ganitong takot o anxiety or frustration is annihilation. Oo. Magko-commit ka na ng suicide niyan dahil puta, hindi, ano nung nangyari? Bakit nawala? Ano nangyari? Galit ka na. Nakaberan ka na. Ito, kung sino-sino na sinisisi mo, tapos nagwawala ka na, nawalan ka na ng talino, grabe na yung pag-iisip mo ng hindi maganda, talagang nagwawala ka na. So, parang ang nakikita mo solution is annihilation. Oo, suicidal. Ano yan? Kasalanan mortal yan, partner. Kaya nga, ito nga yung sinasabi natin na pag hindi mo na-overcome yung fear, pag hindi mo na-overcome yung anxiety, yung stress, ay yan ang mangyayari sa'yo. Oo, di ba? So, dapat kalmado ka lang. Ano? So, dapat makontento ka na lang kung ano nangyari. Huwag ka masyado mag-over endeavor. Huwag ka mag-expect. Kung ikaw may natalo, let it be. Kung ikaw man ay malugi sa negosyo, let it be. Kung ikaw man ay iniwan ng shota mo dahil siguro, pinagpalit ka dahil mas gwapo o ng ibang bahay, let it be. Kung gusto mo naman kaya nga tanggapin mo na lang kung baga destiny mo yan kasi meron namang hindi pa tapos ang buhay, everybody nakaka-experience ng pain and sufferings dahil nga nasa mundo nga tayo dito. Kaya kailangan i-adjust mo lang, i-balance mo lang. Kasi kung hindi mo mababalanse ang buhay na yan, ikaw din ang maapektuhan. Dahil nga hindi nga tayo powerful, we are always in control. Yan, tandaan mo yan. So, dapat di nga tayo pa-apekto. Okay. Balik tayo dun sa emotions. Paano mo ma-conquer o matatransfer mo yung emotions na yun? Kailangan mag-meditate ka. Mag-relax ka. Diba? Aside sa mga exercises, tsaka right food and nutrition,
meditation, relaxation. So, yung katulad yung ginawa natin dito last time, di ba? Nung, Oo. nung nag-ano tayo sa BGMP, Mm. sa PDL, ano? Tuwan-tuwa sila. Oo, tuwan-tuwa yung mga, ano to, mga babaeng, nasa, mga inmates, ano? O, sa maraming salamat ulit kay Atty. Tariman at kay Marlon Imbala, dito sa BGMP Dasma. Nakita mo sila, hindi mo naman naramdaman na ibang tao sila kasi kapatid din natin yan, ano? Na gusto nating ma-relax, matulungan. Everybody is welcome dito sa programa namin na wellness program ng Kirtambay, ano? Doon natin tinuro sa kanila yung healing sound na napakadaling proseso. After na ma-treatment mo sila sa ear acupuncture, yan, ito ginagawa din ni Ma'am Elena yan, ano? Yung ear acupuncture, nare-relax sila. May kakaibang damdamin silang napipil. Nawala yung stress nila, yung takot nila. Kalmadong-kalmado sila. Tapos pinarinig pa namin itong healing sound na ito. No? Itong healing sound na ito, napakatagal na proseso to. Ancient time pa to, itong healing sound na ito. Na bibigkasin mo lang to, kakantahin mo lang to, paulit-ulit, talaga namang magkakaroon ka ng healing. Healing nga eh. Magagamot. Magagamot yung Magagamot mga sakit mo. Oo, kasi samantala kang malilimutan mo yung mga stress mo dyan, yung fear mo dyan. Subukan yung subukan yung sobra-sobra yung stress nyo, yung anxiety nyo, yung fear nyo. Tapos wala kayong ginagawa. Talagang magbabag down kayo, babagsak kayo niyan. Pero kung may napapakinggan kayo isang healing sound na ma-relax ka, iba, katulad na sinasabi ng iba dyan, nagpapasag ng bote, nagpapasag ng, hindi naman kontento yun eh. Pero yung iba pumupunta sa forest, nag-embrace sa nature, meron namang iba, talaga nag-wandering na lang sila, nagta-travel na rin sila, kaya lang magastos, paano kung wala kang budget, So ito yung tinuturo namin, walang kagastusin dito, hindi ka maglalabas ng kahit 5 piso dito. Ito, gagawin mo lamang tong healing sound na ito. Ito ay matagal ng proseso mga nakikinig. Ito yung, ipipikit mo lang yung mata mo at bigkasin mo, ipikit ang mata, isipin mo lang, kantahin mo lang ito, i-chant mo lang, itong Hari Om. Hari Om. Oo. Kung gusto na lang nilang mag-aral, tuturuan natin sila. Kung gusto nilang humingi ng kopya, bibigyan natin sila. Magsabi lang sila. Yung Hari Om na yan is a powerful name yan. Yun na makikita mo yung power ng relaxation ng sound na yan. Pakinggan niya lang, very simple and very relaxing. So, sa mga nakikinig, ayan, napaka-eksi po ng oras. Ganyan lang po ang aming topic. Bertie ulit, siyempre, sila pa rin, mga nakikinig. Maring Aileen, ayan. Andyan ba? Bayaran na ng tax natin. Okay. Stress yan. Another anxiety na naman yan. Pero maliit na naman mababayaran natin. naman yun. Actually, kanina, habang nagbaybay kami, galing kaming Comelec kami. Ito nga, napadaan kami sa Amadeo, hindi naman tayo inimbita. Pero okay, pumunta pa rin tayo. Andun nga yung itong ugnayan ng barangay kung nandyan sila. Governor ng Cavite, John B. Rimulya, kasama ang kanyang mga Vice Governor, andyan yung Congressman, at Mayor at Vice Mayor ng Amadeo. Kung saan nagkaroon nga sila ng pinakita ng pagbibigay ng mga programa, itong mga sinasabi ni Governor Governor Rimulya, na ito meron silang one call 911 one command call center na tatawagan mo lang para sa Davao, tatawagan mo lang, darating na yung health, tulong, emergency man siya. Then nagbigay rin siya ng ambulansya, nagbigay din siya ng mga mobile, at namigay rin siya ng mga ayuda rito sa mga So yan po yung mga nadaanan natin at bumalik na ulit tayo rito dahil may hinahabol nga tayong programa. So ulitin ko lang po sa mga hindi pa dyan nakakarinig, tandaan nyo po ang 5 dahilan ng takot at anxiety na dapat nating iwasan. Una, takot ka o aligaga ka na hindi makuha ang kagustuhan. So let it be. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo dapat mag-worry kung hindi mo makuha yung kagustuhan mo, yung dinidesire mo. Pangalawa, yung malungkot ka kasi may nagkokontrol sa buhay mo. Lahat naman tayo nakokontrol. Kontrolado nga tayo ng asawa natin, ng anak natin, ng gobyerno, ng kalamidad. So, hindi ka dapat ma-stress yan. Talaga, we are always in control. We are always dominated, hindi tayo dominator.
yung nawala yung pangatlo, yung nawala yung pangarap mo sa buhay, yung yaman, natalo ka sa eleksyon. So, yan, malungkot ka dyan. Sa Yung ano pa naman ang eleksyon sa Mayo? Oo, ibig sabihin, inalo ko na, pinupursi ko na, no? Pang-apat, di ka saya dahil sa nakamit mo na yung tagumpay, ano? Pero hindi ka saya. Meron talagang, gano'n naman, kahit mayaman eh. Ando na, mas stressful pa nga sila eh. At ang panglima, ito na yung very disaster na totally hindi mo ma-overcome dahil yung nga, nawala na nga lahat. So, kaya, ang palagi natin sinasabi rito, dumarating sa buhay natin yan, yung ulan, yung bagyo, yung kalamidad na yan, na-stress tayo, na-anxiety tayo, natatakot tayo. Palipasin lang po natin yan at palagi nating i-chant itong Hari Om. 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 Then, kung gusto niyo sabayan ng kanta, itono dito sa kanta ng Trouble in a Friend o i-adapt nyo o kung yung paborito nyo kanta, i-adapt nyo lang yung sound na yan. Yan lang sound niya, huwag nyo lang lagyan ng ibang pangalan. Hari Om lang. Oo nga. No? So yun lang mga nakikinig, napaka-importante po ng healing sound sa atin. Tandaan nyo po, kayo po ay marirelax at makakaramdam ng kaginawaan. Thank you po. No one